Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Cotman Again segment kung saan sasagutin natin yung mga iniiwan yung tanong sa comment sections from YouTube, TikTok, Facebook page, and Facebook group. Ito na po yun. So, expect medyo seryoso tayo rito kasi siniseryoso ko po yung mga tanong nyo. Hindi po natin ginagawang joke. Okay? Ilalatag ko na pala yung mga questions na tatalakayin natin ngayon and you decide kung gusto nyo pang magstay o hindi. So, first question galing kay Boss Sanderyong 583. Hi, Sir Cotman. May tanong po ako regarding yung previous video question of you debunking my phone laptop is overcharging. Okay, good. Napanood niyo yun? Napanood niyo rin ba yung mga boss? I wanted to ask po bakit may stigma or idea pa rin na mag-charge overnight. May risk ng sunog or fire if the battery and charging technology is so much better and improved compared to years prior. Is there a risk pa rin ba for fire hazard po if mag-charge overnight? Love your videos, listen to your videos while I work study and it helps a lot to pass the time. Thank you, Boss Sanderyong, for your pagtangkilik sa videos natin dito. Solid. Shoutout na rin sa'yo. Yes, sasagutin natin yan. Tanong mo ni Boss Sanderyong 583. Next question. Galing kay Boss Lin QP 6JK. Maganda ba sa battery health kung nakakasanayan ang pag-charge ng phone kung naka-power off? Naka-power off. Okay, good. Sana masagot sa next video. Okay, sige, sasagutin natin yan. Ngayon na, boss. Hindi na sa next video. Ngayon na. Galing kay Boss Dante Alan Manialong 834. Thanks for another informative video, especially sa network preference. Pinalitan ko ng 4G Plus at nag-improve nga yung connection ko. Kasi pag nasa loob ng apartment, mahina ang 5G. Yeah, ganoon naman talaga dapat. Kung mahina ang 5G, lipat ka sa 4G para malakas yun. And vice versa. Idol, na-cover na natin yung regarding overcharging. May follow-up question ako at sana sa susunod na topic ma-cover mo. Ito ay regarding sa frequent charging. Okay lang ba mag-charge kahit na minsan 80% pa ang battery? Charge ko na, especially pag alam ko na lalabas ako ng bahay. Nakaka-damage ba ng battery yon? Thanks, sana mapansin. Alright, sige. Alam ko, simple questions lang ito ngayon, pero napansin ko marami na rin nagtatanong about dito. What if maraming beses ka mag-charge sa isang araw? Masama ba yun sa phone? Good question yan actually. Next, galing kay Boss Maiko Rayemba 82. Tanong lang po, boss, nowadays, bakit po ba suggested na limit to 80% ang battery sa charging na nag-automatic power cut naman pag full charge na? Yes, maganda rin question siya and alam ko nasagot na rin to at some point a few years ago, but here we go. Sagutin natin. And yes, nagpapula po ako ng buhok summer. Hindi po actually yan ang kulay na gusto ko, pero andyan na yan. Paninindigan ko na lang, andyan pulang-pula eh. Oh well, continue. Yun pala, last na yan. So kung interesado ka sa mga questions na ito, let's start. Galing kay Boss Sanderyong 583. Basically, ang questions niya rito ay, question lang pala, isa lang. If the battery and charging technology is so much better and improved compared to years prior, is there a risk pa din for fire hazards po if mag-charge overnight? Okay. This is a very good question kasi point out ko lang na nothing is perfect, di ba? Remember, wala din product na perfect. That means, while most charging brick ngayon and smartphones and even cables are safe na, wag na lang tayong gumawa ng ikakalagay ng possibility na yung giving it chance na mangyari. Wag na lang siguro natin gawin. Well, yes, personally, ayun ang ebidensya, hindi ko may tatanggi. Yung charging brick ko nakastakla, nakita yung itim na yun, yan, ito nakatayong yan. That's the 100 watts. The other two are 65 watts. Yun. And each of them, yung sa tatluhang ports, yung itim na yung green na 100 watts, 4 ports. Yeah. So, may nakalagay doon ngayon na tablet and isang phone na nag-charge. So, yeah. Personally, ako mismo, ginagawa ko yung masama yung bawal. I know, pwede nyo na akong sitayin dyan. Okay lang sa akin yan kasi ginagawa ko rin naman. But on my defense, those are quality products din naman. And hindi lang yung mga chargers ko ang may safety precaution. Yung ginagamit kong extension na panglatag doon, yung bed, extension bed na yun, is may other safety precautions din. So, in a way, mga 2 to 3 layers ng safety precautions. Idagdag mo pa, syempre, mga smartphone natin. Meron ding regulator yan. Yes, may electric regulator yan, charge regulator, voltage regulator, so on and so forth. Kung ano mga regulator na lagi ng mga manufacturer, iba-iba yan eh.
bawat brand. So, may a few layers ako na security na hindi yan masusunog or sasabog or anything. So, well, again, nothing is perfect. Pwede pa rin. May possibility pa rin. I would recommend na wag nyo na lang akong gayahin. Especially, wag akong gagayahin ng mga kuripot dyan. Yung bibili sila ng mga charging brick, extension sa mga tabi-tabi. Okay? And wala rin naman silang alam. O hindi nila alam na pwede naman buksan yun, checkin kung ayos sa salabat ba yung mga wiring sa loob. Ako kasi yun, nung binili ko yung ibang mga extension ko, binuksan ko yun, chinek ko kung may mga salabat para for safety rin sa family ko. But, if hindi ka ganon, trip mo lang talagang makatipid and you don't really care about quality, maganda na i-apply itong precautions na, yung risk, kasi possible mangyari sa ito itong risk ng sunog or fire if the battery and charging technology is so much better improved compared to 2 years prior. Yes, so much better improved na talaga. Pero putting yourself dun sa sitwasyon na magkakaroon ng chance na masunog nga siya is a different story. And mas prone. Ang taas talaga ng chance sa pronability. May word bang gano'n? Basta yun. Correct me if I'm wrong na lang. Kung nilalagay mo yung chance na mataas na chance na pwede ka masunugan, fire hazard yung ginagawa mo, like cheaping out. Like, yun nga, yung mumurahin ang binibili mo sa mga bangketa, unregulated na mga tindahan or mga nagbebenta ng mga peking item, mga branded na peking Samsung charger daw. Ano yung mga nakita ko ng mga peking brand ng mga charger ngayon? Bavin, dami ko nakitang maraming peking Bavin na mga chargers and power banks. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa ganung sitwasyon na nangunguripot ka, possible na applicable sa'yo na wag ka na lang mag-iwan ng mga charging brick or mag-charge overnight. Take note, mag-charge overnight kasi nga, fire hazard po yun. Okay? So, again, I know I'm guilty, gawain ko, pero yun ang sinasabi ko sa inyo. But again, meron din naman ako kahit konting defense na those are quality products na alam ko may mga power regulator sila and smart charging capability para mag-stop or mag-continue mag-charge. Okay? Depende sa mga devices na kinokonek ko. Okay? Another thing. Actually, real talk ito may nangyari naman. I think it was from Oppo or Poco. Poco exploded. Poco X3, 2021 ito nangyari. Sa India, mostly India nangyari. So yeah, Poco is a popular brand. Kilala natin, may quality sila. But look at them. Nagkakamali sila. Sasabihin nyo, Poco lang naman nangyari yan. Meron din po actually sa Samsung Note 7, the Note 7 of course, pero alam ko nagbago na isa malaking lugi sa kanila to, na fix na nila to kasi nag-recall naman sila ng mga unit, which is okay. Meron din actually sa iPhone, para fair lang kasi hindi ko sinasabi na Poco na tinatarget natin or Android lang. Ito, 2025, ito lang, February 2025, I'm not sure kung pwede natin panoorin ito, baka maka-copyright ako, but let's try. A Fuquay-Varina man claims his iPhone. This is a legit news website, WRAL. Okay? And meron din silang website din. Ito rin actually kung gusto nyo makita yung website. Ito meron din silang website. Fuquay-Varina man claims iPhone exploded in his pocket. No such thing as perfect. Even iPhone, even Samsung, even Poco, nangyayari po yon. So, balik tayo dun sa tanong ni Sir na bakit may stigma pa rin, yung idea pa rin na mag-charge overnight, may resource na. Kasi nga, walang perfect na product. Even the latest and the greatest na iPhone, nangyayari pa rin yun. So hanggat maaari, huwag na natin bigyan ng chance na mangyari yun. Okay? Again, yes, guilty ako sa sinasabi ko, I should practice what I preach. So, ayun, sige, one of these days, titigil ko na yan. Sabi nga ni Malupiton. Okay, next question. I hope mas nasagot ko na maayos. Sir Boss Sanderyong, sana manood ka pa rin after nasagot kong ito. I'm not sure kung mali yun. So, but I hope. Okay, anyway. Galing kay Boss Lynn, QP6JK. Maganda ba sa battery health kung nakakasanayan ang pag-charge ng phone kung naka-power off? Sana masagot sa next video. Okay, so actually marami ng tanong na ginawa. Ito siguro every year may nagtatanong nito and I don't think nasagot ko na siya recently. The last time na sinagot ko to yata is 2021, so that's 4 years ago I think at best or at most. Anyway, my answer here is same pa din. Syempre good pa rin or better pa rin na naka-off yung phone habang nag-charge. Syempre, hindi nangyayari yung tinatawag na parasitic charging . Like,
Ang ibig sabihin nun, nagcha-charge ka, pero at the same time, kinakain din yung charge kasi nga, gising yung phone, buhay yung phone. So, it's still better. Kaso, eto na tayo sa kaso na part. Kaso nga lang, dati, nung active pa ako sa pagkukumpuni talaga ng smartphone, may mga cases na nangyari na kapag ino-off nila yung phone nila, tapos chinarge nila, di ba, magdamag. Naka-off, charge magdamag. Pagkagising nila, ayaw na magbukas ng phone. So, yeah, I know old technology nangyari yun, like 2 to 3 years ago, 4 years ago, something like that. Na pwede mangyari yun, yes, pwede mangyari yun, na nag-charge ka, nasira, parang may nasirang, parang nasira yung pinaka fuse ng phone kasi nag-charge ka ng naka-off. Possible pa rin mangyari yun. While better nga ang pag-charge na naka-off, kaso nga lang, kung may ganong risk na possible na baka yun na yung huling time na in-off mo yung phone mo, o yun na yung huling time, siguro mas i-practice na lang natin na i-turn on na lang siya na naka-charge. Tapos alam mo kung yung best na magagawa mo. Alternative dun sa pag-off ng phone is wag mo na lang hawakan ng phone mo. So, i-charge mo yung phone mo, naka-on or naka-standby mode lang or naka-off lang ang screen pero syempre turn on pa rin siya, charge mo. Isipin mo na lang na in-off mo, yun na lang. Same lang din naman kung i-charge mo siya ngayon na naka-off. Dahil naka-off siya, hindi mo siya gagalawin. Why not mag-pretend ka na naka-off yung phone pero naka-on talaga siya, charge mo. And then, wag mong galawin ang phone mo habang nag-charge. How about that? Di ba magandang idea? Similar lang ng idea, pero mas a little bit safer. And then, di ba a few videos ago, 1 to 2 videos ago lang yata from this video, sinabi ko doon na once a day recommended ko na mag-restart ng phone, mag-reboot ng phone para i-let go ng operating system ng mga apps and games na ginamit mo within the day para i-let go yung RAM. Mag-refresh ba yung RAM na free ang RAM na magamit ng iba pa mga apps and games, mas optimize yung phone pag gano'n. So, reboot ka na lang ng reboot, pero turn off siguro, ikaw na lang siguro mag-decide tungkol dyan. Pero ako personally, mas preferred ko na hindi gamitin yung phone lang, naka-on, charge ko, naka-off yung screen. Screen lang yung naka-off, pero naka-on pa rin siya. Naka-off lang yung screen, yun yung practice ko. And then, reboot pagka bagong gising or bago matulog. Reboot ng phone para the next day, fresh yung RAM, mas magagamit ko na smooth yung phone. Okay? Again, paulit-ulit na reminder, ugaliin nyo once a day, kahit once a day lang. Pwedeng twice, 3 times, pero once a day okay na yun. Once a day, mag-reboot kayo ng phone bago matulog or pagkagising. Alin man doon. Feeling nyo mas convenient para sa inyo. Okay? So, naka-power off ang phone, good yan. Pero sa panahon ngayon, since okay naman ng mga smartphone, pwede na naka-on, better na lang na huwag mo na lang galawin habang nag-charge. Okay? Especially yung mga naka-fast charger dyan, naka 60 watts pataas, 20 minutes, 30 minutes, manood na lang kayo isang anime or isang, kung ano yung paborito nyong mga movies. Or actually, manood kayo dito sa channel. Total, mahaba naman ng videos ko. Isang video, pag natapos mo, baka fully charge ka na. Mga 60 watts to 100 watts ang fast charging ng smartphone mo. How about that? Brilliant idea. But, kidding aside, pwedeng wag mo na lang galawin yung phone mo habang nag-charge. Why not just do that? Okay? Mas safe yun. Now, sa question naman ni Boss Dante Alan Manyalung 834. Thanks for another informative video, especially sa network preference. Pinulta, okay natin. Asa na ba yung question? Ito ay regarding sa frequent charging. Okay lang ba na mag-charge kahit na minsan 80% pa ang battery ay tina-charge? Ay, nasagot ko na to last video. Iba yung nagtanong, of course, pero same yung yung question nila. Iba yung nagtanong. Sinabi nito kung basically natanong niya kung pwede mag-charge 80% para charge na ulit. Nakaka-damage ba yun ng battery? No. Like I said dun sa last video, siguro mabilis na lang to, mas gusto ng lithium battery na miya ka mag-charge. Okay? Like, gusto mo, 85% pa lang, mag-charge ka na, 84%, 83% pa lang, kasi lalabas ka, feeling mo, mas gusto mo na 100%, okay lang, good. Okay? Like I said, again, sa last video rin sinabi ko na kung bago pa ang phone mo, enjoy mo yung 30 to 100% charging. Yeah, ang pinaka, hindi ko lang ini-encourage sa inyo is i-battery empty yung smartphone. Tama? So, bago pa ang phone mo, boss, go with 100%, 30%, charge na to 100%, o kaya any percent. Mas gusto ng lithium battery na gano'n na tina-charge mo siya miya kaysa sa i-battery empty mo. So, siguro 65%, go. 67%, go. 70%, go. 75%, 85%, 90%, 95%. Gusto mo, 99% pa lang, napapraning ka lang talaga, i-100% mo, isaksak mo saglit sa charger.
Basic. Again, for mga bago pang smartphone like less than a year pa lang or better yet, less than 6 months, yeah, okay pa po yan. Mas gusto ng lithium battery. Mas nagtatrive siya ng ganon sa ganong practices or lifestyle na charge ka na kahit na ilang percent pa lang nababawas sa battery nyo. Okay? Again, hindi yun nakaka-damage. Mas nakaka-damage yung i-empty mo siya. Kasi nga, hindi naman na yun applicable sa lithium battery. That practice, again, reminder lang to, is Nokia days ba? Nung nickel-cadmium pa ang mga battery. Nickel-cadmium. Ang battery technology na ngayon na ginagamit or material na ginagamit sa battery ay lithium na po. Okay? Even with silicon carbon battery, lithium pa rin po ang gamit doon. Okay? Yung anode lang pinalitan doon. Ginawa ang silicon carbon. Alright. Now, galing kay Boss Maiko Rayemba 82. Hello, boss. Tanong lang, boss ko. Nowadays, bakit po suggested na limit to 80% ng battery sa charging na nag-automatic power cut naman pag nag-full charge na? This is, hindi na po ito, kasi actually, isa ako sa mga nag-advocate nito back in 2019 pa lang. Tas ang daming hindi naniniwala. Pero right now, hindi nyo na may tatanggi na tama ako. Kasi sa settings ni Google, sa settings ni Samsung, sa settings ni Xiaomi, sa settings ni Poco, Oppo, Vivo, lahat meron ng settings doon na pwede mong i-limit ang charging mo to 80%. So, like I said, hindi po chismis yun. Ngayon, inadapt na siya ng lahat ng mga brand. So, it's not something na gawa-gawa ko lang. Okay? Now, bakit suggested na limit to 80%? Kasi po, kung bakit 80%, ito lang naman kung gusto mo lang naman na mas mapahaba pa yung battery. Pero like I said, kung brand new yung smartphone, hindi ko babuin siya, nabi ko kanina, brand new smartphone mo, i-enjoy mo hanggang 80%. Ngayon, kung lagpas na ng 1 year, maybe that's the best time para gawin mo tong practice na 30 to 80%, hindi na 30 to 100%. Understood? So, 30 to 80% na ang magiging practice mo after 1 year. Pero ikaw yan, again, smartphone mo yan, this is not something na compulsory na kailangan mong gawin porque sinabi ko. Gawin mo to kasi gusto mo lang gawin at gusto mo nga sundin yung science. Actually, science na po talaga siya. Hindi lang siya, sinabi ko lang, hindi lang siya galing sa akin. Galing na yan kina Apple, even sa Apple, meron na 80%, hanggang doon na lang daw, ikakat na lang daw yung charging. So, it's not something na galing lang sa akin. Galing na po to sa lahat ng mga manufacturer. So, kung gusto mo na 80%, sundin, anytime. Again, kahit brand new, okay lang. Pero I would recommend enjoy mo yung phone mo 100%. Pero anytime gusto mo na 30 to 80% lang na charging habit, good. Kasi siguro, balak mo na magstay talaga yung phone sa'yo hanggang sa masira ng tuluyan 5-10 years from now. Pero kung ikaw naman yung tipo na nagpapalit ng phone every year, hindi po applicable sa'yo yung 80% na yan. Yung 30 to 80% habit, ibasura mo yan. Kasi, mayaman ka eh. Di ba? Mayaman ka eh. So, you don't need na sundin yung 30 to 80%. Gawin mo 0 to 100%. Since papalitan mo naman na yan next year, so sirain mo na lang, okay lang yun. Kawawa lang yung makakabili niya kung ibebenta mo. Pero kung ipapamigay mo, who cares? Bigay naman na yun eh. Pero, again, 0 to 100%, gawin mo yun. Yung yung pinaka not recommended ng mga brands na mismo, gawin mo yon since mayaman ka eh, di ba? Gawin mo yan. Wala na ako sa kasi mayaman ka eh, kakainis. Anyway, my point is, bakit suggested? Balik tayo doon sa pinakatanong. Bakit suggested is dahil actually there are studies. I have links naman doon sa mga old videos ko. Nasabi ko na to kung bakit bawal. Pero basically, try ko hanapin yung mga links na yung battery science yata or battery university na website. Yeah, that's hindi nyo may ano yun talagang nag-experiment sila, nag-test sila ng mga about sa battery, so on and so forth. Pero basically, ang sabi dun sa website na yun is the more mo siyang 100% lagi is pag sinasagad mo like sagad na sagad 100%, kapag ginagawa nyo po yun, nagkakaroon siya ng chemical reaction sa loob kasi ibig sabihin nai-stress yung battery pag always mo siyang 100%. Like I said, hindi siya yung mabilis na epekto. Gradual pa rin naman, mabagal, like siguro every time na 100% mo siya, around 1 to 2% ng battery capacity nawawala. Okay? Again, not exact science, pero you get the picture.
nai-stress po siya every time na win 100%. Pero again, kung mayaman ka, it's not your concern. Ang concern na to is para sa mga smartphone users na balak nilang gamitin ang phone nila. Wala silang kabalak-balak magpalit agad ng phone within 1 to 2 years. Kung ikaw yung ganon, yeah, I would recommend gawin mo tong 30 to 80% charging habit. If not, which is, I think, karamihan na rin sa mga kakilala ko, halos mahilig na magpalit every 6 months to 1 year eh. So, I guess if that's the case, if you are one of those people, go ahead. Wag nyo nang sundin yan. Ako na mismo may sabi, in my own words, wag nyo nang sundin yung 30 to 80% kung kayo yung tipo na mayaman na smartphone user na palit ng phone every 6 months to 1 year. Alright? Add ko lang to, in-research ko to kanina eh. Sa case ni iPhone, alam nyo ba, add ko lang to again, wala to sa question. Gusto ko lang i-add kasi feeling ko hindi pa ganun kahaba yung video. Gusto kong pabain. Pero sa kontento na okay na, mag-move on na kayo sa ibang channel. Pero sa mga gusto pang magdaldal ako rito, additional info lang. May na-encounter ko to sa isang question kahapon yata, kagabi yata, something like that. And then, tinatanong niya kung about sa battery health ng iPhone. Di ba, ang mga iPhones, pero mga battery health, di ba? Bigla ako na-recall yung napanood ko some 2 to 3 years ago, I think, na video kung saan nag-experiment sila or tinest nila, chinek nila yung actual na kung paano sinusukat ni iPhone yung kanilang mga battery health. You get my point? Again, about ito sa kung paano sinusukat ni iPhone ang battery health. Paano siya nagsiset ng standard na 100% battery health na lang, 98% battery health na lang. So, hinanap ko siya. Sabi ko, natatandaan ko dalawa ang host nun. Sabi ko, buti na lang madali sila mahanap kasi sikat din pala sila. Nasa million views. This is from Pay It Forward or Pay It Forward. Parang gano'n. Yung sa sound eh. Somewhere in 449, tama ba? Dito nga yata. Yes. Papadood ko sa inyo saglit. I hope hindi ako makapiright dito, but let's go. Anyway, etong sabi nila, para may context kayo bago kumpisan. Sinasabi rito na like sa kanyang smartphone na iPhone, yung gamit na iPhone nung host, hindi ko kilala, sorry kung hindi ko kilala, pero yung isang host, yung iPhone niya is 3200 mAh yung capacity. 3200 mAh. Now, sinasabi nila dito na hindi pala talaga yan lahat ng iPhone, kunwari, lahat ng iPhone 12 Pro, lahat 3200 mAh, hindi ganun. Mayroong konting putal na sobra, like 3300 mAh, 3400 mAh. So may sobra. So hindi siya talaga 3200 mAh kasi ayaw pala ni iPhone na iset niya na lahat 100% battery health sa 3400. So ang gagawin niya, ibababa niya, like sasabihin niya 3400, yung pala 3200 lang. You get, nasusundan niyo pa rin ba ako? But anyway, sinasabi niya rito, sinisynchronize ni iPhone lahat na. Sa iPhone 12, kahit na yung ibang battery na nilagyan nila ng iPhone 12 ay 3400 mAh, sinet na lang nila lahat para lahat naka-uniform, lahat uniform sa 3200 mAh. Okay? So, paparinig ko na sa inyo. Sorry sa daldal ko. Anyway, let's go. Maximum capacity is that maximum FCC number. What was that, David? 3345. So I'll pretend to be Apple, and I'm testing batteries, and David's 3345. Yan. Currently, nung chinek niya yung analytics ng iPhone niya, 3,345. Pero ang totoong capacity ng phone, hindi niya binanggit ko ng phone pero dapat 3,200 mAh lang. Pero as you can see here, example, lagpas 3,200 mAh. That's 3,345 mAh. So, nagpapalagpas si iPhone kasi ayaw niyang magmukhang sasabihin niya na 3,200 mAh pero yung totoong capacity is below. So, sasabihan siya na sinungaling at madidemanda na naman siya na ang totoo pala is 97% battery health lang, hindi 100%. So, para lahat na 100% battery health, kahit sobra ng 3,200, kagaya sa case na to, 3,345, siset niya pa rin yan or i-claim niya dun sa battery health indicator sa loob ng settings na 100% battery health. Since sobra naman siya sa 3,200 mAh battery. So, nagpapasobra. Bottom line, nagpapasobra ng konti si iPhone sa totoong battery capacity niya. Continue. Let's say my phone is 3215. Somebody else, 3450, some lucky guy. And then Apple's running all these tests, and these are all different phones, all these different dots. Okay? So what Apple wants to do is pick... So, as you can see, diba, magkakaiba ang capacity. Pero, dahil ayaw ni Apple nga mumukhang sinungaling,
nagpapasobra siya. Then yung i-advertise na o i-market nila is 3,200 lang. Para at least sobra. Hindi less kasi iwas demanda. Like 100% number that's safe. They want all the iPhones that are made to have the same 100% battery health because they don't want people to take it out of the box and all of a sudden it's 97. You get my point? So, ayaw niya masabihan na nagsisinungaling. So, pinasobrahan niya lahat ng smartphone o lahat ng iPhone, pinapasobrahan ng konti. Hindi lahat uniform na 3,200 or 3,300. May pasobra. Magkakaiba nga lang na sobra. Or 99 even, because then people are going back to the Apple store. Apple's safe number, 3,200 milliamp. See? 3,200 lang talaga yung minamarket nila. Pero, real talk again, yung totoong number, mas mataas. Hours equals 100% capacity. To find David's original maximum capacity, we take his number, 3345, and we divide it by what Apple calls 100%, which is 3,200, and we get what, David? How about 104.5%? 5%. It's an A++ for you. So, yun yung totoong capacity. Pero sini-safe na lang ni Apple, nalagyan yung 100%. Pero totoo, sa case ni David, yung David niya, 104% para talaga yung battery health ng phone niya. What's your current capacity? 3,259 milliamp hours. 59 divided by 3,200 equals what? 101.8. And how many? Okay. So, ito yung 3,345, yung max capacity. Ngayon, ito na lang, 3,259. So, meron siyang at least 101%. Pero i-consider pa rin siya ni iPhone na 100%. Kasi lagpas pa rin naman siya doon sa sinabi niya na 3,200 mAh battery. Charge cycles? 50. After 50 charge cycles, David has lost how much? 2.7%. According to Not bad. Apple, you should lose about 1% for every 25 charge cycles. So David is actually outpacing that number a little bit, which Just a is little great. bit. Yeah, not ideal. So he's still at 101.8%. Is that what your battery health number says? Well, let's go back to the main page of the settings app. Tap battery health and charging, and it says 100%. See? Naka 50 cycles na siya. Nakabawas na siya ng 2%, sabi yata. Tama ba? Tama may recall ko. Pero nabawasan na daw, sabi niya, diba? Naka 50 charging cycle na siya base sa analytics ng iPhone sa settings. Pero lumalabas 100% pa rin. Kasi nga, sobra pa rin sa 3,200 mAh yung natitirang capacity. Kahit na nakabawas na ng ilang percent or ilang milliamp hour yung 50 cycles na gamit niya. 50 cycles, I must remind you, is yun yung gamit nyo na every time na nakaka 100% kayo total na consumption. Okay? Sa mga hindi pa nakakapanood kung paano mag-compute ng charge cycle, paano ba nagiging one charge cycle ang pag-charge natin, like ginagamit natin yun. Like, ngayon, ginamit ko hanggang 60% from 100%, and then bukas, hanggang 30%, then the next day, hanggang 80%, charge ko na ulit. Paano kinocompute yun? May video tayo niyan. Iwan ko sa link sa video description, hanapin nyo na lang or hanapin nyo rito sa channel natin. May explanation din tayo dyan. But anyway, that's the video yung sinasabi ko sa inyo about sa magandang ginagawa ng Apple. I'm not sure kung ganoon din ang ginagawa ng ibang brand sa Android. Okay, there's no such kasi video or testing, actual testing. Maybe we can do that soon. I'm not sure, pero let's see kung meron ako makukuha or mahanap na same analytics or statistics within any Android smartphone na hawak natin. Okay? But anyway, that's the point. And then, last na to. Remember dati, meron akong video na sinasabi ko sa inyo. Actually, meron din specific sa iPhone kung paano i-optimize ang iPhone. Meron tayo niyan. Meron ako specific for iPhone users na sinasabi ko doon na tanggalin nyo yung mga apps sa recent and kasi yung tip na yon is ginagawa ko sa Android and I experimented sa iPhones na gamit ko, ganun din na kapag tinatanggal mo pala yung mga recent apps, binabawasan mo at tinitira mo lang yung mga importante lang like Messenger lang kasi doon ka lang naman nakikipag-usap or sa Viber lang kasi doon ka laging online, yun lang ititira mo, nakakatipid sa battery. And then, may mga nag-release yan, sinasabi na, optimize na ngayon ng iPhone, optimize na rin ng Android, hindi mo na kailangan tanggalin yung mga recent apps.
tinest nyo ba? Kasi ako tinest ko actual. Proven na siya for many years na talagang nakakatipid kapag tinatanggal mo sa recent apps yung mga bihira mo lang din namang gamiting apps. Again, hindi ko sinasabi na tanggalin mo rin yung Messenger, tanggalin mo yung mga active at miyat-miya mo ginagamit na apps. Ang sinasabi ko, tanggalin mo yung once a day mo lang gamitin na apps, twice a day mo lang gamitin na apps, or bihira mong gamitin na apps, tapos naiwan lang sa recent apps. Yun ang sinasabi ko. And this video, galing mismo sa bibig nila. Fetch for you. Let's bring this discussion of bad internet advice and iPhone myths full circle Bad internet advice and bad iPhone advice. by talking about closing your apps. But they like us, David. We don't want to talk about this because most people think that if you close out your apps, it doesn't make a difference in battery life. But in real life, based on my experience as an Apple employee, it does. He is an Apple employee. Ulitin natin. Difference in battery life. Was an Apple employee yata. But in real life, based on my experience as an Apple employee, it does make a difference. You should close out your apps. Narinig nyo? Hindi lang siya effective sa Android. Effective din siya sa iPhone. So, huwag nyo sasabihin na hindi kailangan natanggalin or bawasan yung mga recent apps. Galing na mismo sa Apple employee yan. Okay? Ulitin natin. Based on my experience as an Apple employee, it does make a difference. You should close out your apps. Also, just from a usability Case closed. Ayaw nyo maniwala sa akin? Ayun na. May proof galing mismo sa Apple employee. But anyway, iwan ko yung link dito sa video description kung gusto nyo rin panoorin ito. Actually, most na sinabi nila dito is parang sinuportahan lang din nila yung mga content ko na back in 2019, 2020, 2021 pa. And ito, buti na lang nahanap ko pa siya ulit. Kala ko mahirapan ako hanapin siya. But anyway, ito si galing sa Pay It Forward and may actual test sila. And I guess that's good enough. Dito na natin tapusin yung video na ito. And salamat kina Boss Maiko Rayemba for their questions. Kay Boss Dante Alan Manyalong, Boss Lin QP6JK, and Boss Sanderyong 583. Salamat po sa mga questions nyo. And kung meron pa kayong mga ibang questions dyan na tingin nyo hindi ko pa nasasagot, use the comment section, iwangan nyo yung questions nyo and try natin kung maganda yan at kakapulutan ng aral ng ibang mga nanonood dito sa channel na to. Okay? Now, I know possible na marami kayong questions, but please do make sure muna, explore muna kayo dito sa channel. Baka yung questions nyo is nasagot ko na. Specifically, itong mga Ask Cotman videos ko. Okay? Ginagawa na natin to since 2020, 2021 pa lang. The same goes with Boring Tech Podcast, Epic Apps and Epic Games. Try nyo explore dito sa channel. Marami po tayong content about smartphones at related sa mga smartphones sa mga topics. Hindi lang tayo dito full reviews. Okay, actually babawasan nga natin ngayong taon ng full reviews. Babawasan lang, hindi tatanggalin, babawasan lang. Okay, so yun. May mga full reviews tayo incoming soon, pero mas priority ko lang talaga muna itong mga Ask Cotman kasi ang dami ng tanong and paulit-ulit ko lang sinasagot, hindi naman nababasa ng lahat kasi nga sa comment section ko lang naman nire-reply. Now, ginagawa ko na siyang video para at least mas marami makinabang doon sa sagot ko. Okay? So, yun lang naman. Anyway, I hope naging helpful ito kahit alam ko, ang liit lang nito na bagay, pero I know some of you matutuwa na malaman na may sagot na yung ibang mga tanong nila na hindi sinasagot ng iba ng seryoso. Dito po, lahat ng tanong nyo, siniseryoso natin and sasagutin natin yan ng maayos at may nung mga nagchat-chat na doon sa isang phone ko. But anyway, this is Raymond Guerra. This is the Cotman channel pa rin and you were watching Ask Cotman segment. Sana iwan kayo ng like man lang. Isang like lang po. Okay? Like lang, big deal na sa akin and ulit-ulitin ko na gumawa ng mga ganitong video. Isang like lang. I'll talk to you again soon.